ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 29, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Halaga ng piso kontra dolyar sumadsad sa new all-time low na 59 pesos and 13 centavos. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dinipensahan ang pagtugon ng pamahalaan sa issue ng korupsyon. 2026 ASEAN Chairmanship, opisyal lang naipasa sa Pilipinas. Pirma ng abogado sa affidavit ni Orly Guteza na patunayang peke, ayon kay Senator Panfilo Lacson. Dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico nakatakdang paharapin sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa November 14. Pondo ng Senado sa 2026, halos kalahati ang ibinaba. Sa atin namang Metro News, 12 pulis Maynila kinasuhan dahil sa umano'y illegal na pag-aresto sa 2 delivery rider. Sa ating Science and Technology News, isang pambihirang pating na mataan sa karagatan ng Negros Occidental. Sa atin namang Lifestyle News, Picasso portrait ni Dora Maar na ibenta sa halagang 32 million euros. Sa ating music trivia, taong 1983 nanguna sa US Billboard Hot 100 ang awitin ni Dolly Parton at Kenny Rogers. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa atin naman pong balita ang kakaiba, mag-asawa sa China na pagkakamalang kambal dahil sa pagiging magkamuka. Ang ating po oras, 6:41 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Sumadsad sa 59 pesos and 13 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon. Ito na ang ikasyam na sunod na trading day na nakapagtala ng pagbaba ng piso. Ito na rin ang bagong all-time low na halaga ng piso mula nang maitala ang 59 pesos na palitan ng piso kontra dolyar noong December 19, 2024. Sa statement naman na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, nakasaad na ang pagsadsad ng halaga ng piso ay bunsod ng kontrobersyang kinakaharap ng bansa dahil sa umano'y anomalya sa flood control projects. 774 Balita Ngayon. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat dumaan sa tamang proseso ang pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa korupsyon sa pamahalaan. Inayag ito ng Pangulo sa gitna ng panawagan na panagutin at sampahan na ng kaso ang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Ayon sa Pangulo, hindi maaaring magpadalos-dalo sa pagsasampa ng kaso upang maiwasang maabswelto lang sa huli ang mga sangkot. Sinabi pa ng Pangulo na mas mahalaga sa kanyang makamit ang hustisya sa maayos na paraan kaysa madaliin at magkamali lamang sa huli. I get messages all day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. What would then I be accused of if we did that? Secondly, if basta-basta lang tayo nagsasabi hindi maganda ebidensya, basta kasuhan mo na. Kung nanalo, kung maakwit, dahil hindi maganda ang pagkahanda ng kaso, technicality. Nagka-technicality. Can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people, nakawala dahil hindi maganda ang pagka-handle ng ebidensya? That would be much worse result.
So, due process must be observed. And 2026 will be the year when we set full sail together towards our shared horizon, guided by the theme, Navigating Our Future Together. The Philippines will continue to fortify our peace and security anchors, strengthen our prosperity corridors, and advance people empowerment. These main priorities will serve as our compass, guiding ASEAN towards a future where peace, prosperity, and people remain at the heart of all that we say and all that we do. Huling namuno sa ASEAN ang Pilipinas noong 2017 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ngayong opisyal nang nagtapos ang ASEAN 2025, babiyahe naman patungong South Korea si Pangulong Marcos sa Huwebes, October 30, para dumalo sa 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Samantala, Chinese President Xi Jinping planong imbitahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pilipinas. Chanel Salazar sa report. Iimbitahan daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese President Xi Jinping na bumisita dito sa Pilipinas oras na makamit na ang Code of Conduct sa South China Sea sa gitna ng ASEAN chairmanship ng bansa sa 2026. Sa pulong balitaan dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, binigyan diin ng Pangulo na kung mangyayari ang pagbisita ni Xi Jinping ay magiging simbolo ito ng malaking hakbang tungo sa kapayapaan at pagkakaisa sa rehiyon. Patunay rin ito ng tapat na hangarin ng Pilipinas na itaguyod ang katatagan at respeto sa karapatan ng bawat bansa sa Southeast Asia. I will certainly invite him, and that's for sure. I will certainly invite him, and I would make all of the efforts available, all of the ways available, the means that we have available to us, to show how sincere to President Xi Jinping, how sincere we are, that we would like for him to come to the Philippines. And he has been to the Philippines before, and he knows he has a few friends here in the Philippines already. But that would presume that we have made some serious progress in our talks with them. And so if we get to that point where President Xi will actually consider coming to the Philippines, it would mean that we have made significant progress. And that would be a great thing. Git ng Pangulo, hindi dapat panghinaan ng loob ang mga bansang kasapi ng ASEAN sa tuloy-tuloy na paghahanap ng mapayapang solusyon sa mga tensyon sa South China Sea. Dagdag pa ng Pangulo, anumang kasunduan o treaty ay dapat tuparin hindi lang sa papel, kundi sa konkretong aksyon sa dagat. Kumpiyansa naman si Pangulong Marcos na matatapos sa ilalim ng pamumuno ng Pilipinas sa 2026 ang matagal ng negosasyon para sa Code of Conduct tungo sa mapayapang rehiyon. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music, radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita mula sa ating labas ng himpilan, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Pumalag sa pahayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Grace Mariano sa detalye. Rumesbak sa Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa sinabi ni Palace Press Officer
Yusek Claire Castro na inutil umano ang nakaraang administrasyon sa pagtugon sa pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Para kay Representative Pulong, reckless at historically ignorant ang pahayag ni Castro na puro satsat lang sa kamera at walang ginagawang pagsasaliksik. Dagdag pa ni Congressman Duterte, ang pahayag ni Castro ay insulto rin sa ating mga sundalo dahil sa ilalim ng Duterte administration ay napalakas ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Pagmamalaki pa ni Representative Pulong dahil sa political will at budget prioritization ay nagkaroon ng radars, missile systems, attack helicopters, naval assets at mas mahusay na mga kagamitan ang sandatahang lakas. Diin ng kongresista, pinrotektahan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang buhay ng mga Pilipino at hindi isinugal ang kanilang kaligtasan para lamang magpasikat sa mga dayuhan at maging pain ng CIA. Sabi ni Duterte, kabaliktaran ito sa ilalim ng anyay bangag administration kung saan hindi na paigting ang proteksyon sa ating mga mangingisda, walang malinaw na foreign policy at walang sandigan para matugunan ang pagbagsak ng ekonomiya, pero todo effort anya sa pagpapakyut sa Amerika. Bunsod nito ay hinihiling ni Congressman Pulong kay Yusek Castro na kung hindi nito kayang idepensa ang umano'y kapalpakan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay hindi nito dapat baguhin o burahin ang tagumpay ng nagdaang administrasyon. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, napatunayang peke ang pirma ng abogadong umano'y nagnotaryo sa affidavit na isinumite sa Senate Blue Ribbon Committee nang nagpakilalang dating security aide ni dating Congressman Zaldico na si Orly Guteza. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, mismong executive judge ng Manila Regional Trial Court o RTC ang nagpatunay na hindi si Attorney Petri Rose Espera ang pumirma sa sinumpaang salaysay ni Guteza. Gayunman, iginit ng senador na nananatiling valid ang testimonya ni Guteza dahil ito ay kanyang sinumpaan sa harap mismo ng komite. Si Guteza ang surprise witness na iniharap ni Senador Rodante Marcoleta noong Setyembre 25 sa investigasyon ng Senado hinggil sa maanumalyang flood control project. Sa kanyang pahayag, ibinunyag ni Guteza na personal siyang naghatid ng male-maletang pera kinako at dating House Speaker Martin Romualdez na mariinamang itinanggi ng dalawa. Isa pang balita, mga senador na naglabas ng SALN 21 na. Narito ang report ni Conde Batak. Nadagdagan pa ang bilang ng mga senador na nagsapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa kasalukuyan ay nasa 21 senador na ang naglabas ng listahan ng kanilang mga ari-arian at mga yaman. 2 senador ang nadagdag sa bilang at ito ay sina Senator Bongo at Senator Rodante Marcoleta. Si Go ay may assets na 44.531 million pesos, liabilities na 12.100 million pesos, at kabuang net worth na 32.431 million pesos. Samantala si Marcoleta naman ay may total assets na 80.4 million pesos, liabilities o utang na 28.44 million pesos, at net worth na 51.96 million pesos. Sa 21 mga senador, si Senator Mark Villar ang pinakamayaman na may 1.261 billion pesos na net worth, habang pinakamahirap naman si Senator Cheese Escudero na may 18.84 million pesos na net worth. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Pakaharapin sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa maanumalyang flood control projects sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa mga ghost infrastructure projects ay itatakda sa November 14. Ayon sa magbabalik na chairman ng komite na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, idadaan ang imbitasyon kay Romualdez sa kay House Speaker Faustino D. Bunsod ng umiiral pa rin na interparliamentary courtesy. Kung matatandaan, sina Romualdez at Co ang sinasangkot sa anomalyan ng flood control at umano'y hinahatira ng mali-maletang kickback sa kanilang mga tahanan.
Samantala, ang imbitasyon naman sa umano'y hindi na matagpuan na si dating Marine Technical Sergeant Early Regala Gutesa ay papadala kay Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor dahil sila ang naging daan kung bakit ito naipresenta at nakapagbigay ng testimonya sa Blue Ribbon Committee. Samantala, PNP kinondena ang nangyaring karahasan sa Basilan. Detalye po ay hatid ni Angel Garcia. Tinuligsa ng Philippine National Police ang walang saysay na karahasang kumitil sa buhay ni Ustads Nazmi Bahang Tarahin sa Basilan. Kasunod dyan nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay ang PNP sa naulilang pamilya sa pamayanang Muslim at sa mga mamamayan ng Basilan. Ayon sa pambansang pulisya, batid nila ang matinding dalamhati na dulot ang naturang pangyayari kaya nananawagan sila ng kahinahunan at pakikiisa upang hindi na lumala pa ang tensyon sa bayan ng tipo-tipo. Kasabay niyan, tiniyak ng PNP na mas papaigtingin nila ang operasyon at investigasyon katuwang Armed Forces of the Philippines, pamahalaang palalawigan ng Basilan at mga lokal na opisyal upang matiyak na makakamit ang hustisya nang hindi nasasakripisyo ang kapayapaan at kaayusan sa lugar. Nananawagan din ang pambansang pulisya sa lahat na huwag hayaang manaig ang karahasan at paghihiganti bagkus ay suportahan ang mga pinagsanib na hakbang para sa kapayapaan at pagpapatupad ng batas sa rehiyon. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, bumaba ng halos kalahati ang pondo ng Senado para sa 2026. Tinukoy sa budget hearing na mula 13.93 billion pesos ngayong 2025, bumaba sa 7.56 billion pesos ang pondo ng mataas na kapulungan para sa susunod na taon. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., ang orihinal na hiniling ng Senado na pondo para sa susunod na taon ay 9.67 billion pesos. Pero binawasan ito ng Department of Budget and Management o DBM ng 2.1 billion pesos. Hiniling ng pamunuan ng Senado na maibalik ang kahit 1.2 billion pesos sa kanilang panukalang 2026 budget para ito ay maging 8.725 billion pesos. Ipinaliwanag naman ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian na kaya malaki ang ibinaba ng budget ay dahil wala ng alokasyon para sa ipinatatayong new Senate building sa Taguig City dahil napondohan na niya ito sa ilalim ng 2024 o 2025 budget. Samantala, pondo ng GSIS lalo pang lumakas. Kita umabot na sa 112 billion pesos. Narito ang ulat ni Gina Mape. Ibinida ng Government Service Insurance System na ang net income nito mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon ay umabot na sa 112 bilyong piso. Tumaas ng 12 bilyong piso mula sa 100 bilyong pisong naitala sa pagtatapos ng Agosto. Ayon sa GSIS, ang kitang ito ay 35.4 bilyong pisong mas mataas kaysa sa target para sa nasabing panahon, habang ang total assets ng pondo ay lumago rin 1.93 trillion pesos, tumaas ng 5.7% o 103.83 billion pesos mula sa pagtatapos ng 2024. Ayon kay GSIS President and General Manager Vic Veloso, pinapatunayan ito na matatag, malakas at lumalago ang pananalapi ng ahensya. Sinabi rin ni Veloso na may disiplina sa paggastos ang ahensya lalo na at ang kabuuang gastos nito na 148 billion ay mas mababa ng 17 billion pesos kumpara sa budget. Ang administrative cost ay nananatili sa 2.5% na mas mababa sa 12% limit na tinakda ng GSIS Charter. Anya tinitiyak na mababang ratio na ito na ang pondo ng GSIS ay pangunahing ginagamit para sa serbisyo sa miyembro. Nakatuon niya ang GSIS sa pagtatayo ng matatag na institusyon sa mga kasapi at pinapatunayan ng resulta ito na nasa tamang direksyon ang ahensya. Kung si Gina Mape ng DWWW, 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 3 minuto bago mag alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon.
Metro News. Metro News. Sinapahan ng kasong administratibo ang 12 pulis sa Maynila dahil sa umano'y illegal na pag-aresto sa 2 delivery rider. Ayon sa National Police Commission o NAPOLCOM, lumabas sa isinagawa nilang investigasyon na may sapat na batayan para kasuhan ng mga pulis ng 4 na bilang ng grave misconduct, isang grave dishonesty at conduct unbecoming of a police officer. Magkahiwalay na nagsampa na reklamo sa NAPOLCOM ang 2 rider noong September 12 at 18 matapos umano silang palabasing sangkot sa illegal na droga. Kinuha rin umano ng mga pulis ang kanilang pera at mga personal na gamit. Agad namang inalis sa pwesto ang mga sangkot na pulis na mula sa Drug Enforcement Unit ng Manila Police District. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 13 centavos. Nasa 68 pesos and 35 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 78 pesos and 31 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 65 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi October 28, 37, 16, 23, 5, 51, at 57, kung saan walang nanalo ng 49,500,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 12, 7, 37, 28, 23 at 48, kung saan walang maswerteng nanalo ng 142,603,737 pesos and 20 centavos na jackpot prize. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 18, 36, 41, 28, 35 at 25, kung saan walang nanalo ng 48,513,678 pesos and 20 centavos na premyo. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para sa ating Science and Technology News, isang pambihirang pating na mataan sa karagatan ng Negros Occidental. Detalye ihahatid ni Rosemay Miranda. Namataan ng diving team mula sa Whispering Palms sa Sipaway Divers ang mga treasure sharks sa Sipaway Island Marine Protected Area sa San Carlos City, Negros Occidental noong Sabado. Bahagi ito ng assessment na isinagawa ng Pacific Environment, isang global organization na nagtatrabaho para protektahan ang karagatang Pasipiko, labanan ng krisis sa klima at isulong ang environmental justice. Sa Facebook post ng pamahalaang lungsod ng San Carlos, ang mga diver mula sa organisasyon ay sinamahan ng mga kawani mula sa City Environment Management Office, Coastal Resources Management Division. Ang mga treasure shark ay kilala bilang isang rare sighting sa buong mundo, kaya naman ang Malapascua Island sa Cebu kung saan sila namataan ay nakakuha ng reputasyon nito bilang isang nangungunang diving destination. Ang mga pating na ito ay protektado sa ilalim ng mga batas ng Pilipinas, sa ilalim ng Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Act at Republic Act No. 8550 o ang Fisheries Code, kung saan nakakatulong ito na maiwasan ang sobrang pangingisda at protektahan ng mga endangered marine species. Binanggit sa post ng San Carlos City LGU ang pahayag ng U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration na may mahalagang papel ang mga pating sa pagpapanatili ng magandang kondisyon ng ating mga karagatan. Nakakatulong umano ito sa pagkontrol ng populasyon ng isda, protektahan ng mga coral reef at seagrass bed, pagpapahusay ng mga fish genetic at sinusuportahan ng mga ekonomiya sa baybayin sa pamamagitan ng turismo. Ingatan ang ating kapaligiran para sa ikagaganda ng ating kinabukasan. Ako si Rosemay Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio.
Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman po lifestyle news, Picasso portrait ni Dora Maar na ibenta sa halagang 32 million euros. Dali po ihatid ni Mika Fajardo. Naisubasta sa isang auction sa France sa halagang 32 million euros ang isang portrait na ginawa ni Pablo Picasso na pinaniniwala ang naglalarawan sa kanyang muse at partner na si Dora Maar. Ipinenta noong July 1943 ang bust of a woman with a flowered hat ay naglalarawan kay Maar sa isang matingkad na kulay na floral hat. Una itong maibenta noong 1944 at simula noon ay hindi pa naibentang muli. Ang canvas ay hindi kailanman isinapubliko bago ang auction at ang tanging litrato na kuha pa noong 1944 ang ipinapakita bilang patunay nito. Si Maar na isang artist at photographer ay naging partner ni Picasso sa loob ng halos 7 taon at naging modelo ng kanyang ilang mga artwork. Bahagi ng seryeng Woman in a Hat ni Picasso na ibenta ang painting sa Drouot Auction House sa Paris at nagsisilbing pinakamataas na naisubastang painting ngayong taon para sa anumang artwork sa France. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, October 29 taong 1983, nanguna sa US Billboard Hot 100 ang awiting Islands in the Stream ni Dolly Parton at Kenny Rogers. Ang kanta ay orihinal na isinulat ni Sir Barry, Robin at Maurice Gibb para sa kanilang grupong The Bee Gees. Nirecord ito ni Parton at Rogers noong May 1983 at nirelease naman noong August ng taon din iyon bilang unang single ni Rogers para sa kanyang 5th studio album na may titulong Eyes That See in the Dark. Nilabas naman ng The Bee Gees ang kanilang live version ng awitin noong 1998, habang ang studio version ay nirelease naman noong 2001. Ang Islands in the Stream ang ikalawang #1 hit ni Rogers matapos ang Lady noong 1980. Maliban sa US Billboard Hot 100, nag-#1 din ang awitin sa Country and Adult Contemporary charts noong 2005 at nanguna rin sa survey ng Country Music Television na pinili ng mga respondent bilang Best Country Duets of All Time. Hanggang noong May 2023, ang Islands in the Stream ni Dolly Parton at Kenny Rogers ang ginawaran ng triple certified platinum ng RIAA o Recording Industry Association of America matapos itong bumenta ng higit 3 milyong kopya. Balitang Kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, mag-asawa sa China na pagkakamalang kambal dahil sa pagiging magkamuka. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Yes, good morning mga kanyusik. Narito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Trending sa social media sa China ang isang mag-asawa na madalas na pagkakamalang kambal dahil sa pagkakahawig ng kanilang itsura. Ang mag-asawang Liang Kaiyu at He Xiansheng ay may-ari ng isang herbal medicine store. Matagal ng negosyo ng pamilya ang traditional medicine pero ngayon lang ito pinag-uusapan ng publiko matapos silang gumawa ng promotional clips na ipinost sa social media na Douyin. Napansin ni Liang ang pagkakahawig nilang mag-asawa. Kaya naman kinumbinsin niya itong gumawa ng mga nakakatawag video gaya ng pagsuot nila ng parehas na damit para bigyan din ang kanilang pagkakahawig. Sa kabila ng pagiging mahiyain ng mister na si He, pumayag naman siyang sumali sa videos at magdamit babae. Hindi nagtagal, lumami na ang followers ng kanilang business page na nais makita ang kanilang pagkakahawig. Di ba may kasabihan, Darlene, ang mga kanyosik na kung magkahawig daw ang magpartner ay talagang nagkakatuluyan. Pero hindi naman lahat. No? Iba namang hindi magkahawig pero magkapareho ang nararamdaman. Sabi nga nila, may spark. Pagka ganoon, ay talaga namang magsasama ng matagal ng buhay. Okay? Ganun lang dapat, no? Hindi naman kailangan magkahawig para magkatuluyan at magsama ng habang buhay. Kailangan
may pag-iintindihan or may pagkakaintindihan at suporta sa isa't tao. Okay? Correct. Yan ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. At bago po tayo matapos sa ating balitaan ngayong Miyerkules ng umaga, ito muna ang ating pag-uusapan sa opinion mo, opinion ko. Anong Pinoy tradisyon ang ginagawa ninyo tuwing undas? Kayo ba, Kenny? Marami kayong tradisyon kapag undas. O sa amin sa Batangas, pag nauwi kami, ang punta talaga namin sa mga nicho sa sementeryo ay ados. Kasi oo. usual dito sa, di ba, Metro Manila, auno na talaga. pupuntahan. Sa amin, ados, yung auno ay para sa mga baby na yumao. Yung sa mga adult ay ganon. tuwing ados. Oo, tsaka Oo. laging merong pasuman sa amin. Ayan, oo. Oo, may masarap na suman dyan sa amin sa mataas na kahoy. So, magdala tayo kapag nakauwi tayo. Ay, oo. Naku, gusto ko yan, Kenny, di ba? O kayo mga kanyusik, ano po yung mga tradisyon po ninyo na ginagawa tuwing undas? Ipadala po yan sa ating text line 0929-321-8738 o kaya ay mag-comment po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, October 29, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 57 days bago ang araw ng Pasko. Ang ating po oras, 7:09 ng umaga.